Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang mahiwagang saging na hilaw. Marahil, kapag naririnig natin ang saging na hilaw, iisipin lang natin na ito ay isang mapait na prutas na madalas gamitin sa pagluluto o sa mga simpleng ulam. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang ordinaryong saging na hilaw na ito ay isang mahalagang gamot para sa atay, bato, at buto at kasukasuan. Tinatawag pa nga itong ginseng ng mahirap ng mga eksperto dahil sa kamangha-manghang halaga nito sa kalusugan. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang saging na hilaw ay may mapait na lasa, malamig na katangian, at nakakaapekto sa spleen at tiyan. Ito ay may epekto ng pagbawas ng pamamaga, pagpapalamig ng katawan, detoxification, pagpapalakas ng bato, at pagpapalakas ng mga litid at buto. Samantala, ayon sa modernong agham, ang saging na hilaw ay mayaman sa potassium, magnesium, soluble fiber, B vitamins, at resistant starch. Ang resistant starch ay isang espesyal na uri ng starch na nakakatulong sa pagpapababa ng taba sa dugo, pagpapanatili ng balanse ng asukal sa dugo, pagpapabuti ng panunaw, at pagpapakain sa mga mabuting bakterya sa bituka. Hindi lamang iyan, ang natural na compound sa saging na hilaw ay nakakatulong din na madagdagan ang produksyon ng serotonin, isang hormone na nakakatulong sa pagpaparelax at pagpapabuti ng pagtulog. Kaya naman, sa tamang paggamit, ang isang maliit na saging na hilaw ay maaaring makatulong na palakasin ang mga buto at kasukasuan, maglinis ng atay, magpalakas ng bato, at makatulog ng mahimbing hanggang umaga. Sa mga tradisyonal na kaugalian sa Pilipinas, maraming mga luto at pagkaing pampalusog na gumagamit ng saging na hilaw kasama ang mga karaniwang sangkap tulad ng buto ng baboy, dalag, munggo o pulot pukyutan. Ang bawat kombinasyon ay lumilikha ng dobleng epekto na parehong nagpapalusog sa katawan at nagpapagaling sa mga internal na organo. Kaya, ano ang mga benepisyo ng saging na hilaw at anong mga pagkain ang maaaring isama dito upang maging isang superfood na makakatulong sa katawan na bumata, lumakas, at maging mas malusog? Ating tuklasin ang 7 gintong benepisyo ng saging na hilaw at ang mga simpleng pagkaing Pilipino na napakadaling gawin. Ngunit ang mga benepisyo ay libo-libong beses na mas mahusay kaysa sa ginseng na nakakatulong sa pagpapagaling ng atay at bato, pagpapalakas ng buto at kasukasuan, at pagbibigay ng mahimbing na tulog hanggang umaga. Benepisyo Blay 1. Pagpapalakas ng buto at kasukasuan, pagbawas ng sakit sa litid at buto. Ang saging na hilaw ay isa sa mga simpleng pagkain na may kakayahang magpalusog ng buto at kasukasuan at magpalakas ng litid at buto. Sa edad na middle age pataas, maraming Pilipino ang madalas nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan, pamamanhid ng kamay at paa, paninigas ng kasukasuan sa umaga o maagang arthritis. Ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa mineral at pagbaba ng natural na collagen sa katawan. Ang saging na hilaw ay naglalaman ng maraming potassium, magnesium, vitamin B6 at resistant starch. Ito ang mga mahahalagang sustansya na nakakatulong na balansehin ang electrolytes, patatagin ang paggana ng kalamnan at buto, at pagbutihin ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium. Lalo na, ang magnesium ay gumaganap bilang isang susi upang magparelax ang kalamnan, bawasan ang cramps, at limitahan ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Hindi lamang iyan. Ang polyphenols at flavonoids sa saging na hilaw ay gumagana rin bilang natural anti-inflammatory agents na nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng kasukasuan, protektahan ang cartilage, at pabagalin ang proseso ng pagkasira ng buto at kasukasuan. Kapag sapat ang nasisipsip ng katawan sa mga aktibong sangkap na ito, mas mahusay na magre-regenerate ang cartilage tissue. Regular na lumalabas ang fluid sa kasukasuan na nakakatulong na gumalaw ang mga kasukasuan ng maayos at maliksi. Bukod pa rito, nakakatulong din ang saging na hilaw
na madagdagan ang endogenous collagen production, isang mahalagang factor na nakakatulong na palakasin ang litid, kalamnan, at ligaments. Ang regular na pagdaragdag ng ganitong uri ng pagkain ay hindi lamang nakakabawas ng pananakit ng buto at kasukasuan, kundi nakakatulong din na madagdagan ang tibay ng musculoskeletal system at maibalik ang pagkaliksi ng buong katawan. Benepisyo BLI 2. Paglilinis ng atay, detoxification ng katawan. Ang saging na hilaw ay hindi lamang mabuti para sa panunaw o kasukasuan, kundi isa rin itong mahalagang kaibigan na nakakatulong na maglinis ng atay at linisin ang katawan ng natural. Sa modernong pamumuhay, ang atay ay madalas na labis na nagtatrabaho dahil kailangan nitong iproseso ang usok, alak, gamot at matatabang pagkain. Kapag barado ang atay, ang katawan ay napapagod, nagkaka-pimples, nagkakaroon ng mabahong hininga at nagkakaproblema pa sa pagtulog. Ang tamang pagdagdag ng saging na hilaw ay makakatulong sa atay na makapahinga at makarecover ang paggana nito. Ayon sa nutritional research, ang saging na hilaw ay mayaman sa soluble fiber, lalo na ang pectin, polyphenols at resistant starch. Ang mga aktibong sangkap na ito ay may kakayahang sumipsip at maglabas ng toxins sa pamamagitan ng bituka na pumipigil sa pagdami ng taba sa atay, isa sa mga pangunahing sanhi ng fatty liver at mataas na liver enzymes. Bukod pa rito, ang natural antioxidants tulad ng flavonoids at tannins sa saging na hilaw ay nakakatulong na protektahan ang liver cells mula sa pinsalang dulot ng free radicals habang sinusuportahan ang atay sa mas epektibong pagmetabolize ng taba at protina. Dahil dito, nalilinis ang dugo, nagiging mas maliwanag ang balat, nagiging mas sariwa ang hininga, at mas gumaan at guminhawa ang pakiramdam ng katawan. Kapag maayos ang paggana ng atay, nakikinabang din ang ibang organo tulad ng bato, puso, at digestive system dahil ang atay ang sentral na filtering factory ng buong katawan. Ang pagpapanatili ng malusog na atay ay nangangahulugang pagpapanatili ng enerhiya, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapabagal ng natural na proseso ng pagtanda. Benepisyo BLUG 3. Pagpapanatili ng balanse ng asukal sa dugo at pagpapababa ng taba sa dugo. Ang saging na hilaw ay itinuturing na isa sa mga kakaibang pagkain na nagbibigay ng natural na enerhiya habang nakakatulong din na patatagin ang asukal sa dugo at epektibong kontrolin ang taba sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng prutas na ito ay madalas na inirerekomenda para sa mga taong may diabetes, mataas na taba sa dugo o fatty liver. Iba sa hinog na saging, ang saging na hilaw ay naglalaman ng napakataas na antas ng resistant starch. Ito ay isang espesyal na uri ng fiber na hindi natutunaw sa maliit na bituka, ngunit bumababa sa malaking bituka upang pakainin ang mga mabuting bakterya sa bituka. Ang mekanismong ito ay nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal, pumipigil sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain at pinapanatili ang matatag na antas ng insulin. Bukod pa rito, ang soluble fiber na pectin sa saging na hilaw ay gumagana bilang isang natural na filter na sumisipsip ng masamang kolesterol at inilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng excretory system. Dahil dito, kontrolado ang taba sa dugo, nagiging mas malinaw ang mga daluyan ng dugo, nababawasan ang panganib ng atherosclerosis, stroke at sakit sa puso. Bilang karagdagan, ang potassium at magnesium sa saging na hilaw ay nakakatulong na balansehin ang presyon ng dugo at patatagin ang tibok ng puso. Samantalang ang polyphenols at tannins ay sumusuporta sa pagbawas ng oxidative stress, isang faktor na madalas na nagpapahirap sa pagkontrol ng taba sa dugo at asukal sa dugo. Ang pagdaragdag ng saging na hilaw sa isang malusog na dieta na sinamahan ng light exercise ay hindi lamang nakakatulong na ayusin ang metabolismo ng asukal at taba, kundi pinoprotektahan din ang atay, bato, at cardiovascular system mula sa mga tahimik na pinsalang dulot ng modernong pamumuhay. Benepisyo BLUG 4. Proteksyon ng tiyan
at suporta sa digestive system. Matagal nang itinuturing ang saging na hilaw bilang isang natural na lunas para sa tiyan at bituka, lalo na para sa mga taong madalas na nakakaranas ng bloating, indigestion, ulcers o acid reflux. Ang kakaibang kakayahan ng saging na hilaw ay dahil sa aman sa soluble fiber, resistant starch at natural enzymes na nagpapasigla sa panunaw. Ang mga sangkap na ito ay gumagana bilang pagkain para sa mga mabuting bakterya sa bituka na nakakatulong na balansehin ang microbial system. Sa gayon ay nagpapabuti ng peristalsis ng bituka, binabawasan ang constipation, at nililimitahan ang pagdami ng masamang bakterya. Bukod pa rito, ang saging na hilaw ay naglalaman din ng pectin at tannin, dalawang sangkap na nakakatulong na protektahan ang lining ng tiyan, bawasan ang ulcers, at in-neutralize ang labis na acid. Bumubuo sila ng isang natural na layer na sumasaklaw sa pader ng tiyan na nakakatulong na mapawi ang pakiramdam ng pagkasunog at matinding sakit na dulot ng ulcers. Hindi lamang iyan, ang magnesium at potassium sa saging na hilaw ay nakakatulong din na patatagin ang contractile activity ng digestive system, binabawasan ang intestinal spasms, at pumipigil sa digestive disorders. Kapag maayos ang paggana ng digestive system, nababawasan din ang pasanin ng atay at bato, nagiging mas epektibo ang proseso ng pagsipsip ng nutrients na nakakatulong na maging malusog ang katawan mula sa loob. Sa makatuwid, ang saging na hilaw ay itinuturing na isang malusog na gamot para sa tiyan na sumusuporta sa magandang panunaw at nagpapalusog sa mga internal na organo, lalo na ang atay, bato, at maliit na bituka. Benepisyo, blig. 5. Pagpapalakas ng bato, diuretic, at natural detoxification. Sa tradisyonal na medisina, ang saging na hilaw ay itinuturing na isang prutas na may malamig na katangian at bahagyang mapait na lasa na nakakatulong na palamigin ang katawan, mag-detox, at maging diuretic. Napakabuti para sa mga taong madalas na nakakaranas ng internal na init, kakaunting pag-ihi, pamamaga, o mahinang bato. Ngayon, pinatunayan din ng modernong agham na ang mga sustansya sa saging na hilaw ay sumusuporta sa paggana ng bato at nakakatulong sa katawan na natural na maglabas ng toxins. Ang saging na hilaw ay mayaman sa potassium, magnesium, at antioxidants. Ito ang tatlong mahalagang mineral na nakakatulong na ayusin ang dami ng tubig at electrolytes sa katawan. Kapag epektibong gumagana ang bato, ang mga toxins at labis na asin ay inaalis sa pamamagitan ng ihi, na nakakatulong na gumaan ang pakiramdam ng katawan, bawasan ang pamamaga, at panatilihin ang matatag na presyon ng dugo. Lalo na, ang mataas na nilalaman ng fiber at resistant starch sa saging na hilaw ay nakakatulong na bawasan ang pagsipsip ng taba at mahirap matunaw na protina na binabawasan ang pasanin sa atay at bato sa proseso ng pagsala ng dugo. Kapag hindi labis na nagtatrabaho ang atay at bato, bumubuti ng malaki ang detoxification at homeostatic balancing functions ng katawan. Bilang karagdagan, ang polyphenols at flavonoids sa saging na hilaw ay nakakatulong din na maiwasan ang pagbuo ng bato sa bato dahil sa kanilang malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang mga madalas kumain ng maalat, umiinom ng kakaunting tubig, o umiinom ng gamot sa mahabang panahon ay maaaring magdagdag ng saging na hilaw bilang isang paraan upang mapalakas ang kalusugan ng bato at urinary system. Ang regular na pagdaragdag ng saging na hilaw sa tamang paraan ay makakatulong sa bato na gumana ng matatag, epektibong mag-detox ang katawan na nagreresulta sa mas maliwanag na balat, mas malinaw na isip, at pagbabago ng kalusugan ng internal na organo araw-araw. Benepisyo bleg. 6. Pagbawas ng stress, pagpapakalma ng nerbiyos, at pagpapabuti ng pagtulog. Kakaunti ang nakakaalam na ang saging na hilaw, isang tila ordinaryong prutas, ay may kakayahang magpakalma ng nerbiyos at natural na mapabuti ang pagtulog ng hindi gumagamit ng gamot. Ito ay isang tradisyonal na sikreto
na ginagamit ng maraming matatanda noon pa upang maging relaxed ang isip, makatulog ng mahimbing, at makarecover ang enerhiya pagkatapos ng mahabang araw ng pagkapagod. Ang saging na hilaw ay naglalaman ng tryptophan, isang espesyal na amino acid na nakakatulong sa katawan na makagawa ng serotonin at melatonin. Ang dalawang hormone na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng emosyon at siklo ng pagtulog. Ang serotonin ay nakakatulong na maging matatag ang mood, binabawasan ang pagkabalisa at banayad na depresyon. Samantalang ang melatonin ay nakakatulong sa katawan na madaling makatulog ng mahimbing at magising na sariwa sa umaga. Hindi lamang iyan, ang potassium at magnesium sa saging na hilaw ay nakakatulong din na magparelax ng kalamnan, bawasan ang nerve spasms at ayusin ang tibok ng puso na nakakatulong sa buong katawan na makamit ang natural na estado ng pagpaparelax. Ito ay isang mahalagang factor na nakakatulong sa mga taong madalas na nakakaranas ng stress, insomnia o paggising sa gitna ng gabi na mas madaling makatulog muli. Bilang karagdagan, ang antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols sa saging na hilaw ay nakakatulong na bawasan ang oxidative stress, isa sa mga sanhi ng pagkapagod ng katawan, pagkabalisa, at hindi mahimbing na pagtulog. Kapag nalinis ang katawan, maayos ang daloy ng dugo, at maayos na nakakapahinga ang utak, nagiging mas malinaw at matalas ang isip araw-araw. Benepisyo Vlog 7. Pagpigil sa impeksyon at suporta sa paglaban sa kanser. Ang saging na hilaw ay hindi lamang isang pagkain na mabuti para sa panunaw o atay at bato, kundi itinuturing din itong isang natural na panangga na nakakatulong na protektahan ang katawan mula sa impeksyon at panganib ng kanser. Dahil sa aman sa mahahalagang bioactive compounds tulad ng flavonoids, polyphenols, tannins, at carotenoids, ang saging na hilaw ay may malakas na antioxidant capacity na nakakatulong na maiwasan ang cellular damage na dulot ng free radicals. Ito ang pangunahing sanhi ng maagang pagtanda at pagbuo ng malignant tumors. Ayon sa modernong pag-aaral, ang nilalaman ng polyphenol sa saging na hilaw ay maaaring in-neutralize ang free radicals at bawasan ang oxidative stress. Sa gayon, ay pinapabagal ang proseso ng abnormal na pagbabago ng cell. Kasabay nito, ang natural tannins ay nakakatulong na pigilan ang pagdami ng bakterya, virus, at ilang uri ng fungi na nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Dahil dito, nababawasan ang panganib ng chronic inflammation, ang batayan ng maraming malubhang sakit kabilang ang liver cancer, stomach cancer, at colon cancer. Bukod pa rito, nakakatulong din ang saging na hilaw na balansehin ang acid-alkaline environment sa katawan, sumusuporta sa mas malakas na paggana ng immune system na nakakatulong sa katawan na matukoy at sirain ang mga abnormal na cell sa maagang yugto. Bilang karagdagan, ang resistant starch sa saging na hilaw ay napatunayang nagtataguyod ng mabuting fermentation sa bituka na lumilikha ng short-chain fatty acids na may kakayahang protektahan ang bituka lining at pigilan ang colon cancer cells. Kapag regular na idinagdag, ang saging na hilaw ay nakakatulong sa katawan na labanan ang pamamaga, labanan ang oxidative stress, pabagalin ang pagtanda ng cell, at lalo na palakasin ang natural na resistensya na nakakatulong sa bawat isa na maging malusog, puno ng enerhiya, at maiwasan ang sakit mula sa pinagmulan. Matapos maunawaan ang mga kamangha-manghang benepisyo ng saging na hilaw, tiyak na marami ang magtataka kung paano ba dapat kainin ang saging na hilaw upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo nito at ligtas pa rin para sa katawan. Sa katunayan, ang saging na hilaw ay hindi lamang isang simpleng sangkap, kundi maaari ring gawing iba't ibang pagkain at tradisyonal na gamot na nakakatulong na palakasin ang atay at bato, palakasin ang buto at kasukasuan, linisin ang dugo, at makatulog ng mahimbing. Depende sa kombinasyon ng mga sangkap, ang bawat ulam na may saging na hilaw ay may sariling benepisyo. Ang ilan ay nakakababa ng taba sa dugo, naglilinis ng atay, ang iba naman
ay nagpapalakas ng bato, nagpapalusog ng buto, at nagbabawas ng pamamaga at pananakigsa. Kapag niluto ng tama, ang natural na mapait na lasa ng saging na hilaw ay magiging neutral at sa halip ay magiging matamis at pampalamig, madaling kainin at mabuti para sa kalusugan. Ating tuklasin ang mga lutuin mula sa saging na hilaw sa ibaba. Ang mga gamot sa kusina na ito ay makakatulong na maging malusog at muling buhayin ang katawan mula sa loob. Ulam BLG 1. Nilagang saging na hilaw at buto ng baboy. Kung pag-uusapan ang mga pagkain na nakakatulong na palakasin ang buto at kasukasuan, tiyak na marami ang iisipin ang tradisyonal na nilagang buto ng baboy o sabaw ng buto ng baboy. Ngunit kapag pinagsama ang buto ng baboy at saging na hilaw, mas nagiging doble ang epekto ng pagpapalusog. Hindi lamang ito isang masarap na ulam kundi isa ring tradisyonal na gamot na nakakatulong na palakasin ang litid at buto, palakasin ang bone marrow, pagalingin ang kasukasuan, at epektibong bawasan ang pananakit ng likod at tuhod. Ang saging na hilaw ay mayaman sa potassium, magnesium, resistant starch, at polyphenols na may kakayahang labanan ang pamamaga at bawasan ang pamamaga ng kasukasuan. Nakakatulong ang potassium na balansehin ang electrolytes, sumusuporta sa maayos na paggana ng kalamnan. Samantalang ang magnesium ay nakakatulong na bawasan ang muscle tension at cramps, isa sa mga karaniwang sintomas sa matatanda o sa mga taong gumagawa ng mabigat na trabaho. Lalo na, ang dami ng vitamin B6 sa saging na hilaw ay nakakatulong na madagdagan ang natural na collagen synthesis, nagpapalusog ng cartilage at nagpapabagal sa proseso ng pagkasira ng buto. Samantala, ang buto ng baboy ay isang mayaman na pinagmulan ng calcium, phosphorus, collagen, at gelatin. Ang mga mahahalagang sangkap na ito ay nakakatulong na madagdagan ang density ng buto, pagbutihin ang elasticity ng kasukasuan, at patatagin ang joint capsules. Kapag nilaga kasama ang saging na hilaw, ang mga sustansyang ito ay naghahalo, madaling masipsip, na nakakatulong sa katawan na mag-regenerate ng cartilage, bawasan ang friction sa pagitan ng mga kasukasuan at pagbutihin ang kondisyon ng pagkasira. Bilang karagdagan, ang nilagang saging na hilaw at buto ng baboy ay mayroon ding epekto ng paglilinis ng atay at light detoxification dahil ang saging na hilaw ay nakakatulong na i-neutralize ang acid at bawasan ang labis na taba sa dugo. Ang mga taong madalas na nakakaranas ng pananakit ng tuhod, likod, pamamanhid ng kamay at paa o mabigat na paggawa ay dapat kumain ng ulam na ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo upang mapalakas ang kalusugan ng buto at kasukasuan at mapabuti ang pagtulog. Napakasimple din ng paggawa ng ulam na ito. Pumili ng matigas na saging na hilaw, balatan, ibabad sa malabnaw na tubig na may asin upang mabawasan ang dagta. Ilaga kasama ang buto ng baboy at ilang hiwa ng dinurog na luya sa loob ng mga 40,050 minuto. Ang sabaw ay matamis at sariwa, malambot ang saging, at mabango ang luya. Hindi lamang nakakatulong na magpainit sa tiyan, kundi nagpapalusog din ng litid at buto, nagpapawala ng pagkapagod pagkatapos ng mahabang araw,